Ayan, daw Sunday po ngayon mga kapamilya, pag-usapan ho natin ang mga balitang may kinalaman po sa ating mga simbahan. Ang Padre Pio Shrine sa Santo Tomas, Batangas ay i-declare na po bilang isang international shrine ng the Holy See. Kaya kaugnay po niyan, ating makakausap si Father Jojo Gonda. Siya po ang rector ng National Shrine of Padre Pio dyan sa Santo Tomas, Batangas. Magandang umaga po, Father Jojo. Good morning, Julius. Apo, Father, yun nga, no? Dineclare na po bilang international shrine ang Padre Pio dyan po sa Santo Tomas, Batangas. Correction, Julius, hindi international shrine, national shrine pa lang. National shrine. National Okay. shrine, oo. Okay. Ano po ibig sabihin po pag dineclare na national shrine? Ang proseso kasi niyan, dineclare muna ng Archdiocese, ng Archbishop, na maging Archdiocesan Shrine. Tapos, i-apply namin sa CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, para maging national shrine. Okay. So, mayroon kaming sinunod na mga requirements, canonical laws ng simbahan, liturgical laws, tapos theological at cultural norms na susundin dapat ng isang shrine para maging national shrine. Then, there will be investigation kung talagang faithful ito sa mga norms na ito. After the investigation, there will be an inquiry. Kakausapin po ang rector at saka ang archbishop ng CBCP Tri-Commission ng Canon Law, Liturgy at saka Theology and Culture. Pagka na-approve nila, dadalhin ito sa plenary ng CBCP. Doon sa CBCP, magbobotohan ang mga obispo after the presentation, at nung July 11, na sa kanilang assembly o plenary ng mga obispo ay pinagbotohan nila unanimously na itong shrine ni Santo Padre Pio ng Archdiocese of Lipa ay i-declare na national shrine. Yun, oo. Pero may mga wini-workout din po kayo mga hakbang para ito ay may declare bilang isang international shrine. Actually, it will take a longer time para maging international shrine, pero yung immediate ay mayroong solemn declaration ng pagiging national shrine this coming September 14. Pagka ang medyo matagal pa kung sakasakali magiging international shrine, meaning it has to prove na pinupuntahan ng galing sa iba't ibang bansa ang isang lugar. Pagka national shrine, kailangan ma-prove namin na dinadayo ito ng mga tao mula sa Luzon, Visayas, and Mindanao, and then a significant number of people. Plus, there must be a support from the bishops na talagang totoong pinupuntahan ito ng mga taga-lugar nila. Ano po, Father, ang nag-aakit ho, no, sa mga mananampalataya para pumunta po dyan sa inyong shrine sa Padre Pio? Actually, maraming dahilan. Una, talagang worldwide naman, kahit dito sa Pilipinas, napakalaki ng devotion kay Padre Pio. Yun ang number one. Number two, yung amin pong shrine ay we designed it architecturally na Filipino and nature-friendly design. Hindi po siya yung typical na parang European-American design na malalaking, para mga Gothic. Ito po yung Filipino design, para ho itong malaking salakot. Yun ho ang isang kinatutuwa, tsaka masyadong maaliwalas kasi bukas-kas ho ang lahat ng tabi, wala ho itong pinto. Kaya isa yun ho sa mga dahilan. Unique ang simbahan, dinadayo ng mga tao. Parang Pangatlo, yung simbahan ho nila sa UP Diliman, parang ganon. Oo, parang ganon. Kaya lang yung UP Diliman ay nasa sa gitna yung altar, sa amin nilagay namin sa tabi para maka-accommodate ng mas maraming tao. Pero halos ganon din yung concept. Bukas na bukas din siya. Filipiniana, no, ang itsura niya. Oo, parang ganon. Pagka nakarating ka uli dito at nakarating kayo, makikita mo na para siyang malaking salakot. Oo. Ang bilog na nasa loob ng mga tao. Oo. Matagal na nga namin gusto pumunta dyan, Father, kaso medyo malayo. Malayo sa Metro Manila. Talagang dadayuhin mo. Actually, from Manila, ang dami nang pumupunta. Actually, from Alabang, it will take only 30 minutes kasi ang Santo Tomas is the boundary of Laguna and Batangas. So, paglabas mo ng SLEX, lalabas ka lang sa extension ng SLEX sa EasyTex, tapos Santo Tomas na.
Kaya hindi rin siya masyadong malayong puntahan. Kaya makakapunta ka pa uli dito. Welcome lagi kayo. Ay, thank you po. Gaano ho karami ang tao na kayang i-accommodate po ng simbahan dyan? Actually, niya yung aming simbahan ay nakaka-seat ng mga 2,500. Dahil nga siya ay bukas, we can extend it outside. Nakakapagdagdag pa kami ng mga silya sa labas. Pagka ganitong linggo, ang dumadating na tao, mga 15 to 20,000. Wow! Pag 23rd of the month, yung kasi parang Feast of Father Pio, September 23, mayroon kaming mass and healing. Ang daming pumupunta, siguro around those number also, mga 15,000 maghapon. Sino Pumupunta po mga ang tao. nag-officiate nung healing mass? Yun, I'd like to make the distinction kasi dito sa shrine, we don't want the healing connected to a particular priest. We want the people to know na ang healing ay talaga nanggagaling sa Diyos at si Father Pio ay magaling mag-intercede. So we stress that. So kahit sinong tumayong pare na nagmimisa dito, maglilid ng healing, is okay kasi we always insist and make people know that people are healed or blessed through by God through the intercession of Father Pio. Kasi So, palit-palit kami mga pare, Oo. pero kahit sino. So, walang identify na isang pare lang. Oo. Ano po ang inyong masasabi doon sa puna ng ibang mga kritiko ng simbahang Katolika na nagkakaroon ng idolatry sa mga santo? Katulad niyan, kay Saint Pio, ang pananaw ho ng iba, parang hindi na si God ang iyong worship, kundi yung santo na mismo. Ano po ang inyong pananaw doon? Actually, Julius, Nina, ang aming ginagawa, una, we educate people kasi the shrine must be a place for evangelization. Pinapaliwanag namin na the focus of all devotion, the focus of all prayers must be on God. The very reason bakit may devotion kay Mama Mary, sa mga santo, is because these are people who represent God because of their goodness while they are here on earth. Paragang sila ang modelo una namin para sa ng mga Katoliko para sa kabutihan. Pangalawa, we believe sincerely that they are already in heaven with God and they are there also to continue to pray for us. So, ang ginagawa, pinapaliwanag namin, hindi ito idolatry. In fact, iba-iba nga yung tinatawag diyan sa Diyos ang talagang worship. Sa mga images ay only veneration. Hindi siya worship. And pero if you know Filipinos, they are very fond of images. Talagang hindi nawawala yung mga hihipo, hahawak, magdidibusyon. It's a very Filipino tradition and culture. Even kahit sa abroad din, Father, ganun din ang mga ibang nationalities. Talagang hinihipo, pinupunasan pa ng mga handkerchief, yung mga imahe ng mga santo. But ano po mga miracles po na na-experience ho dyan sa inyong simbahan? Actually, yung pinaka-latest, kahapon kasi, mayroon kami kasing, aside from the 23rd, mayroon din kaming mass and liturgy of healing every first and third Saturdays. Kahapon, mayroon kaming dalawang sharing. Yung isang bata, 6 years old, si Dwight ang pangalan niya, natusok ng lapis nung kaeskwela. Dinala yung bata sa St. Luke's and the possibility mabubulag yung kanyang kaliwang mata. So, ang ginawa noong lola, mayroong kaibigan taga rito sa Padre Pio Shrine, humiram nung parang third class relic yung nakukuha sa San Giovanni Rotondo na mayroong telang kaunti, ipinatong doon sa mata ng bata for a week. Kasi another week pang appointment sa St. Luke's Hospital. So, pinahid-pahid. Sabi ng bata after a while, parang may nararamdaman siyang minakamot doon sa kanyang mata. So, he was due for operation. Yung bata, dinala niya ngayon doon sa St. Luke's after a week. Nagulat yung doktor. At nung makita ng doktor kung bakit daw nawala, supposedly they will have to replace the retina. Sabi ng doktor, it is a miracle. So, yun ang isang istorya kahapon. Actually, there are two, but that's one of the stories. Nagpunta na ho yung bata dyan? Nag-share siya kahapon. Yung nag-share yung lola para doon sa bata, tapos yung
yung bata nandun doon nakaharap na ayos na yung kanyang mata na hindi na nakita yung wala na yung sirang mata niya. So, hindi na ho siya inoperahan. Hindi na siya inoperahan. Amen. Wow. Wow. Oo, talagang Actually, Diyos. Actually, Julius Nila, ang dami-dami ng storya, pero I just told you the latest story. Almost every healing namin, meron lagi nagsishare ng kanilang mga experiences. So, from the time I was assigned here noong 2009, dire-diretso na almost every day ng prayer and healing, meron lagi nagsishare ng kanilang stories. Nakakatuwa naman, ano? Mhm. Oo, Father, yung yun nga ganyan, no? Bakit syempre bakit pag nagpe-pray kay Father Pio, sabi nung iba mas mabilis dumating yung milagro na yung pinipray for, unlike sa ibang mga santo, pag sila nagpe-pray daw doon, hindi ganun kabilis. Bakit kaya ganun, Father? Actually, it depends on the individual's beliefs at saka faith level. Pero that's what people are saying. Yun nga sinasabi ng mga tao na pumupunta dito na talagang minsan nagdasal pa lang sila, the following day, natanggap na agad nila yung biyaya. Maybe it's about their faith. Maybe it's about Father Pio interceding very well for us. Maybe the devotion. Maybe it's God's grace. So actually, things like this are experiences of faith. Hindi siya mapapaliwanag empirically, kundi from the reports of people based on their faith. Oo. Mhm. Anyway, ano pa ho mga activities ang inaasahan po natin sa inyong shrine sa mga darating po mga araw? Meron ba? Tuloy pa rin yung aming every 23rd na meron kaming Mass and Liturgy of Healing tuwing 9 a.m. and 6 p.m. Every first and third Saturdays, we have Mass and Healing, 9 a.m. lang. Tapos yung biggest event na piniprepare namin ay yung solemn declaration ng Archdiocesan Shrine of Father Pio na maging national shrine. This will be done to be led by Archbishop Soc Villegas. Several bishops will come. We're expecting siguro mga 200 priests, and then we're expecting at least 20,000 to 50,000 people who will come for the solemn declaration. May mga first-class relic din po na makikita dyan? Actually, ang aming mga first-class relics ay all given by Father Ermelindo de Capua, sa one of two remaining Capuchins who took care of Father Pio. Medyo may edad na siya, 86 years old na siya. Lahat ito yung mga tela na may blood stain ni Father Pio. We have 6 relics, talagang very obvious yung blood stain. It was given to us personally by Father Ermelindo de Capua. At makikita po yun ng mga tao pag pumunta. Yes. Expose siya here, mayroong expose. Tapos, pagka-healing, inalabas namin, pagka may mga request ng tao, we bring it to people, and then we ask them to kiss and have veneration on the relics. Alright, Father, pakibigay ho uli yung instruction no kung paano pumunta dyan sa mga nakikinig po sa atin. Kung pupunta po kayo dito, ito po ay nasa San Pedro, Santo Tomas, Batangas. If you're coming from Manila, you have to exit the extension of SLEX, ACTEX, dun po sa Santo Tomas. Then go to the direction of Alamino, San Pablo. From Santo Tomas proper, mga 3 kilometers, meron naman kami mga signboards, you have to turn right, and then after less than a kilometer, you will hit the shrine. Okay, thank you so much, Father Jojo. At good luck po sa inyo. Salamat din, Julius, sa Nina. God bless. Yan, si Father Jojo Gonda, siya po ang rector ng National Shrine of Padre Pio dyan po sa Santo Tomas, Batangas.